Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa aking marinig. Tuluyan na kayang mapahamak si Don Pepe sa kamay ni Balahadja? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sinundan nila Giselle at Robert ang sasakyan ni Moira dahil malakas ang kutob ni Giselle na totoo ang sinasabi ni Annalyn na may kinalaman si Moira sa pagkawala ng papa nila. At habang sinusundan nila ang sasakyan ni Moira ay tinawagan na ni Giselle ang kakilalang general para tulungan sila na mahuli si Moira at sumunod sa kanila. Habang patuloy nilang sinusundan ang sasakyan ni Moira kung saan ito pupunta. Sa kabilang dako naman kung saan nila itinago si Don Pepe, ikinagulat ni Vasquez ang alok ni Don Pepe na 10 milyon kapalit ng kalayaan niya. Naisip niya na malaking halaga ito para makapagsimula siya kasama ng pamilya niya ng tahimik na buhay. At hindi din siya nagdalawang isip pa na tulungan si Don Pepe dahil sa laki ng ibibigay nito sa kanya. At kung sakali man na hindi tumupad sa usapan si Don Pepe ay maaari niya itong balikan. Nagkasundo ang dalawa pero sabi ni Vasquez ay siguraduhin niya na hindi siya sasabit sa boss niya kung sakaling pakawalan niya ito. Nangako naman si Don Pepe kay Vasquez na hindi siya nito idadamay. Nangangamba din si Vasquez sa gagawin nila dahil alam niya na hindi siya tatantanan ng boss niya kung sakaling patakasin niya ito. Kaya wala na siyang inaksayang oras at nagmadali itong lumapit kay Don Pepe upang pakawalan habang wala pa ang boss niya. Nang biglang dumating si Balahadja at nakita niyang pinakakawalan nito si Don Pepe, nagulat naman si Vasquez sa pagdating ni Balahadja at nagdahilan siya na inaayos niya lang ang pagkakatali ng matanda. Naniwala naman si Balahadja kay Vasquez at sinabihan niya ito na pupunta siya ng Manila at iiwan niya muna sa kanyang matanda. Bantayan niya ng maigi at siya na muna ang bahala. Sabi naman ni Vasquez siya na ang bahala dito at hindi makakatakas yan. Habang nilingon naman siya ni Don Pepe at nagkatinginan sila. Ito na ang pagkakataon nila na maisakatuparan ang balak nila na patakasin si Don Pepe. Samantala, sa bahay naman ni Carlos at Lynette ay nag-alisa na ang mga bisita nila. Maya-maya ay tumawag si Annalyn kay Lynette para sabihin sa kanya ang balita na nawawala ang lolo niya. Ikinagulat naman ito ni Lynette at nag-alala naman siya para sa kaligtasan ng matanda. Nabanggit ni Annalyn na si Moira ang posibleng may kagagawa ng lahat ng ito. Sinabihan ni Lynette si Annalyn na mag-iingat at balitaan na lang siya nito. Pagbaba ni Lynette ng telepono, ay naitanong ni Carlos kung sino ang kausap niya. Sabi naman ni Lynette si Annalyn dahil nawawala daw si Don Pepe. Nagulat si Carlos sa narinig niya at bigla siyang napaisip. Kaya gumawa siya ng dahilan kay Lynette na may emergency at kailangan niya pumunta sa East Ridge. Hinayagan naman siya ni Lynette at dali-dali itong umalis. Sa East Ridge naman, habang kausap ni Doc Lyndon si Annalyn tungkol sa pagkawala ni Don Pepe, naitinong ni Doc Lyndon kay Annalyn na kung magagawa ba ni Moira ang iniisip niya. Sabi naman ni Annalyn, siya ang naging dahilan kung bakit nahulog ang tatay Robert niya sa hagdan. Ito pa kaya hindi niya kayang gawin. Dumating naman si Carlos at narinig niya ang pinag-uusapan nila ni Doc Lyndon. At binanggit ni Doc Lyndon na si Zoe ang huling kasama ng lolo niya. At bigla namang nagsalita si Carlos nang marinig niya ang pangalan ni Zoe. At bigla nitong tinawag si Annalyn at sinabing na ikwento na ng nanay Lynette niya ang nangyari sa lolo Pepe niya. At pinagsususpetsahan mo na kagagawan ito ni Zoe. Nagulat naman si Annalyn sa mga sinabi ni Carlos. Sabi ni Annalyn wala siyang sinabing ganon. Sabi ni Carlos wala. Kahit sinong makakarinig nun ay iisipin na pinagsususpetsahan mo si Zoe. At sinabihan niya si Annalyn na mahirap magbintang lalo na kung wala siyang pinanghahawakan na ebidensya at baka siya pa ang mapahamak. Nagalit si Annalyn at sinabihan niya si Carlos na kung alam niya lang ang buong kwento ay paghihinalaan niya din si Zoe at Moira sa pagkawala ng lolo Pepe niya. At sabay niyang nilayasan, ito ni Annalyn sa galit. Hindi na nakaimik si Carlos dahil halatang pinagtatakpan niya si Zoe. Sinabihan naman siya ni Doc Lyndon na may punto si Annalyn dahil may history na ang mag-ina na kaya nilang gawin lalo na si Moira. Napaisip naman si Carlos at mukhang nag-aalala na pwede siyang madamay sa gulo kapag nagkataon na lumabas ang katotohanan. Isasambulat din ang sikreto nila ni Zoe. Kaya pinuntahan agad ni Carlos si Zoe at kinausap niya ito tungkol sa pagkawala ni Don Pepe. Sabi ni Carlos kay Zoe, tatay mo ako at kakampi mo ako. At tinanong niya si Zoe kung may kinalaman ba dito si Moira. Umiiyak si Zoe at inamin niya na pati siya ay may kinalaman din sa pagkawala ni Don Pepe. Dahil dun sa sinabi ni Zoe ay naitanong ni Carlos kung ano ang ginawa nila kay Don Pepe. Sabi ni Zoe wala silang choice kaya napukpok ng mami Moira niya ito at nang bote sa ulo at nawala ng malay. Dahil alam na ng lolo Pepe niya ang buong katotohanan na hindi siya tunay na anak ni Robert.
at itinago ng Mami Moira niya si Don Pepe sa isang lugar. Ikinagulat naman ito ni Carlos at hindi niya alam ang gagawin. Samantala, nakarating na si Moira sa lugar kung saan nila itinago si Don Pepe at hindi niya namalayan na sundan siya ni Robert at Giselle. Habang sa loob ng sasakyan nag-uusap ang magkapatid. Natatakot si Giselle dahil malayo na ang lugar at kung ano ang nangyari, bakit dinukot ni Moira ang papa nila. Sabi ni Robert, baka nag-away ang dalawa at alam naman nila na parehas mainit ang dugo nila sa isa't isa. Nag-aalala si Giselle dahil baka patayin niya ang papa nila. Sinaway naman ni Robert si Giselle na huwag siya mag-isip ng ganyan. Naniniwala si Robert na buhay ang kanyang papa, kaya para malaman nila kung nasa loob ang papa nila ay dali-dali itong bumaba, si Robert kasunod si Giselle. Sa kabilang banda naman, natunugan ni Moira na may sumusunod sa kanya at nakita niya si Giselle at Robert kaya nagtago muna siya. At dali-dali niyan tinawagan si Balahadja na umalis muna sila kung saan nila itinago si Don Pepe at nasundan siya ni Giselle at Robert at may mga kasama itong pulis. Napabalik naman agad si Balahadja si kinaroroonan ni Vasquez at Don Pepe para itakas nila ang matanda. Samantala, nagdatingan naman ang mga pulis na tinawagan ni Giselle para tulungan silang tuntunin ang kinaroroonan ng kanyang papa. Dali-dali naman itinuro ni Giselle sa mga pulis kung nasaan ang mga ito. At nang makita nila ang bodega ay wala na ang mga ito. Nabigo silang maabutan dahil nakatakas ng mga ito kasama ang kanilang papa. Mas lalong nag-alala si Giselle dahil bigo silang mailigtas ang papa nila at umiiyak ito kay Robert. At si Moira naman ay nakapagtago at takot na takot dahil buntik na siyang mamuko ni Giselle at Robert. Hindi niya alam ang gagawin niya habang nakatago sa isang sulok ng bodega. At habang si Balahadja at Vasquez ay naitakas nila, si Don Pepe at dinala ito sa masukal na lugar. Sa inis ni Balahadja dahil sa pagod at muntik na silang mahuli ng mga pulis, ay napagbalingan niya si Don Pepe. Itinulak niya ito at natumba si Don Pepe. Sinabuhayan niya ito na maghukay siya kundi papatayin niya ito at sabay tinutok ang baril kay Don Pepe. Tuluyan kayang mapapahamak si Don Pepe? Mahuhuli kaya si Moira ng mga pulis? Ano ang gagawin ni Carlos ngayong alam niya na nasangkot si Zoe sa pagkawala ni Don Pepe? Yan ang ating pakaabangan dito sa tagpong ito sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.